Okay, dumako po tayo sa pag-aaral po ng salita po ng Diyos. Ngayon pong buwan po ng July, ang ating pong pinaka-tema ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos ay pinamagatan po nating stay focused. Sabihin mo nga sa iyong katabi, stay focused. Yan, kapag sinabi po nating stay focused, it means to give your full attention to what matters most. Ibig sabihin, binibigay mo ang iyong buong attention, ang iyong buong oras, lakas, ang iyong panahon doon sa mga bagay na talagang mahalaga at talagang kailangan. At ito po ay napaka-importante na tayo ay maintindihan natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng focus. Dahil there is no success without focus. Kung wala kang focus sa buhay, ay wala kang makakamta na tagumpay. Kaya dapat mga kapatid, tayo po ay mag-focus kung saang area natin gustong mag-improve tayo. Halimbawa ay gusto nating maging matagumpay sa ating pag-aaral, mag-focus ka doon. Gusto nating lumago tayo sa pagkilala sa ating Panginoon, mag-focus tayo sa bagay na may kinalaman doon. At gusto din naman nating mag-grow ang ating negosyo, edi mag-focus ka doon sa iyong negosyo. Kapag ka po wala po tayong focus, napapansin po natin na wala tayong matatapos. At nakita po natin mga kapatid noong nakaraang linggo na kapag ka po pala tayo ay mayroon pong focus, ano po yung benepisyo ng pagkakaroon ng focus sa atin? Nagagawa po natin ang isang bagay ng mabilis. Natatapos natin ito ng mabilis. Yung magagawa mo sa mahabang oras, mahabang panahon, kaya mo palang tapusin sa maikling panahon kapag ikaw ay nakapokus doon sa iyong ginagawa. Pangalawa po ay nagagawa natin ng maayos yung mga ginagawa natin kapag ka po tayo ay nakapokus. At ang pangatlo po ay mas marami tayong na-achieve, mas marami tayong nagagawa. Kasi nga dahil nakapokus tayo, nagagawa natin ng mabilis at maayos ang isang bagay, marami pa pong natitira pang oras para makagawa tayo ng mga ibang bagay pa na na pwede pa nating magawa sa araw o sa panahon o sa oras na yon. Okay, so nasa second part po tayo ng ating series na Stay Focused. Ang pamagat naman po ng mensahe na atin pong pag-uusapan ngayon ay set your mind on the things above. Okay, sabihin mo nga sa iyong katabi, you must set your mind on the things above. Ano po ba yung pastor? Iisipin ko lagi kung sino yung mga nasa 4th floor at saka nasa 5th floor. Hindi ho yun ang ibig sabihin ng set your mind on the things above. Alam nyo po, dito sa mundo, napakarami po ng mga bagay na nakakaagaw ng ating pong mga atensyon o ng ating isip o ng ating oras. At marami din ang nakakaagaw ng ating strength. Even resources pa nga sa mundong ito, yung pong mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng labis na pag-aalala, yung pong mga isipin natin sa buhay dito sa mundo, kapag tayo nakakarinig ng mga balita, mga kung ano-anong balita dito sa mundo, tayo ay nagkakaroon po ng takot, tayo po ay nagkakaroon ng mga kabalisahan. Marami din pong mga bagay na nakakapag-agaw ng ating attention para ang ating isip, ang ating buhay ay mailayo sa Diyos at dalahin tayo sa kasalanan, di ba? Lalo na sa mga social media, ang dami diyang mga nakakaagaw ng mga attention, lalo na yung mga online utang-utang, di ba? Kabi-kabila yung mga nagpapautang, kahit hindi mo naman gustong umutang, mamaya nakakapangutang ka na at maliit lang naman daw ang hulog. Mamaya, balisang-balisa ka na kasi wala kang maibayad. Hindi mo alam na nabaong ka na pala sa utang. Yung mga nagpo-promote ng mga yung mga online sugal. Yan. Wala ka namang balak magsugal kasi dahil yung mga vlogger promote ng promote at sila daw ikumikita at ang dinidisplay maraming pera. Ikaw naman nga ay naiingganyo. Pati yung pera mong bayad sa tuition fee o kaya pampa-check up ay isinugal mo na. At maya-maya ay natalo ka at pagkatapos ay hindi ka na mapagkakatulog dahil hindi mo alam kung saan ka kukuha na ng iyong gagastusin. Ang daming mga nakakaagaw ng ating attention para tayo ay ma-defocus at minsan ay nawawala na tayo sa tamang direksyon ng buhay.
Ang iba po ay nag-fall na doon sa addiction. Na-addict na sa mga online sugal, online sabong, at yung iba ay napalayo na sa Panginoon. Depressed. At yun nga iba, nagpakamatay pa nga eh. Dahil hindi na nila makakayahan yung mga pain, yung mga disturbances na naidulot noong mga nakaagaw ng kanilang atensyon sa buhay. Pero the question is this, saan ba natin dapat ituon ang ating isip? Saan ba natin dapat ituon ang ating pagtingin? At ano ba dapat ang ating isipin? So, basahin po natin yung sinabi po sa aklat ng Colossians chapter 3 verse 1 and 2. Basahin po natin sa Tagalog na lang. Sabi po diyan, binuhay kayong muli kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Sabi ng verse 2, sabay-sabay, go. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panglupa. So pag tiningnan ninyo po, yaang verse 1 at saka verse 2, ay yan po ay hindi suggestion. That is not a suggestion. No? That is a command of God para sa ating lahat. Bilang mga taong kumilala sa Panginoon. Ang sabi po diyan ay binuhay daw po tayong muli. Hindi pa naman ako namamatay, pastor. Hindi para yan doon sa mga namatay na at binuhay. Hindi. Ang tinutukoy po di ang binuhay tayong muli, nakasama ni Kristo. Ibig sabihin po niya, dati, nung hindi pa nakikilala natin si God, di pa tayo nabuborn again, di pa natin tinatanggap si Jesus as our Lord and personal Savior, patay yung ating relasyon sa Diyos. Patay ang ating kaugnayan sa Panginoon. Dati ikaw ay patay. Spiritually, you are dead because of your sin. Pero dahil nakilala mo na si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ikaw ay muling binuhay. Ibig sabihin ay na-connect ka muli sa Panginoon. Nung nakilala mo si Jesus, buhay ka na uli. Ibig sabihin, buhay na yung kaugnayan mo sa Kanya. Ngayon, bilang mga taong nabubuhay, na mayroong kaugnayan sa Diyos, ano ang dapat na isaisip lagi natin? Ano ang dapat na maging focus natin? Hindi na daw po yung mga bagay dito sa mundo, kundi ang mga bagay na panglangit na. Kaya para hindi ka maalipin ng kabalisahan, para hindi ka maging alipin ng mga pag-aalala, para hindi ka maging alipin ng takot, dapat ang iyong isaisip ay yung mga bagay na mga makalangit na bagay, hindi ang mga bagay dito sa lupa. Kapag ang mga bagay dito sa mundo, ang lagi mong inisip at pinroblema, ay mamumroblema ka talaga. Dahil sa mundong ito, hindi nauubos ang problema. Habang nandito ko sa mundo, laging may problema, may sakit, may unfair treatment, mayroong injustices, merong mga pandadaya, talagang yun sa mundo kung sino yung masama, siya pa ang nagiging parang matagumpay ang buhay, parang siya pa yung may pabor sa government, kung sino pa yung mga ginagawang illegal. Parang kapag ikaw ay ang iyong pansin, ang iyong isip, ang iyong paningin, dito mo ipinoko sa mundong ito, ay ikaw ay manghihina lamang at ikaw ay madi-discourage. Pero kung gusto mo na ikaw ay maging payapa ang buhay, ay mas ituon mo yung iyong isip sa mga makakalangit na bagay. Now, pag-usapan natin, how can we set our mind on the things above? Paano ba natin iseset yung ating isip doon sa mga bagay na panglangit? Ano ba yung pastor? Dapat isip ko lang, malangit, langit, anghel. Dahil sabi, isip doon natin yung mga bagay na makalangit. So, I will share to you 3 important matters on how we can set our mind on the things above. Paano ba natin iseset yung ating kaisipan sa mga bagay na panglangit? Okay? So, isulat niyo po ang 3 mahalagang bagay nito. Number 1 ay value spiritual treasure more than natural or physical or earthly treasure. So may dalawa pala pong klase ng kayamanan.
Isang kayamanang nabubulok na kayamanan at isang kayamanang incorruptible o hindi nawawala or hindi nagpe-fade. Isang kayamanang kumukupas at lumilipas at kayamanang hindi nawawala or hindi hindi nabubulok or hindi naaagnas. So, ano ang mas binibigyan mo ng value dito sa mundong ibabaw? Sa buhay mo, ano ang mas binibigyan mo ng kangay halaga o mas pinagtutuunan mo ng pansin? Yan ba spiritual treasure or earthly treasure or treasure in heaven? Baka mas marami kang attention, oras at panahon at binubuhos mo yung isip sa earthly treasure. Pero sa heaven's treasure or yung eternal treasure, wala kang iniisip patungkol sa mga bagay na yon. Naalala niyo po ba yung isang parable ni Jesus na meron daw pong isang mayaman na pagkatapos ay sabi niya sa kanyang sarili, ang yaman-yaman ko na, ang dami ko ng kabuhayan. Ako yung magawa ko pa, gigibain ko pa lang gigibain ko ang aking warehouse. Magpapatayo ako ng mas malaking warehouse. At pagkatapos kapag naitayo na, iinom na lamang kakain, iinom ako sa bigyan, ang yaman ko na. Okay? Hindi na ako kukulangin sa anumang bagay. Sabi ni Jesus, hangal, sa gabing ito, babawiin ka na ng buhay. Kanino mapupunta yung kayamanan mo? O mapapahama ka sa impyerno. Kaya tapos sabi pa nga ng Panginoon, anong mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang yaman ng buong daigdig, o kung katumbas naman ito yung kanyang buhay. So ano ang maibabayad niya para matubos ang kanyang kaluluwa? Now, ang natural treasure o yung kapag ka ang ating itinutuon lagi ang ating isip sa mga bagay na nasa mundong ito, ito po ay nakapagdudulot ng kabalisahan, takot, labis na pag-aalala, depression, o nai-stress ka. Subalit kapag ka itinuon natin ang ating isip sa kayamanang panglangit, tayo ay nagiging panatag, nagiging peaceful tayo. Bakit po? Tingnan ninyo. Sabi po doon sa Lucas chapter 10 verse 41 and 42. Sabi ni Jesus kay Marta, 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 nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. So, tayong lahat ay abala. Hindi ko alam kung ano yung mga pinagkakaabalahan ninyo sa buhay. Yung iba, abala sa paglalaro ng games. Sa mga mobile games. Saan ka ba nagiging abala? Masyadong nagiging abala. Okay? Ngayon, mga kapatid, yun bang kaabalahan mo? Matapos mo bang pagkaabalahan, yung iyong pinagkakaabalahan sa araw-araw, meron ba itong maibubungang eternal reward para sa iyo? Or temporary reward lang? Yung kumbaga, ibinubuhos mo, binibigay mo lahat ng lakas mo, oras mo, panahon mo, pati salapi mo. Tapos, yun namang reward nun ay temporary lamang, pagkatapos ay wala na. Masyado mong ibinuhos ng lahat ng oras, panahon mo, hindi ka na natutulog, kumakain, para lamang sa isang medalya. Pagkatapos, pagka-graduate mo, wala na. I could not say na huwag na kayong mag-aral. Hindi yun ang point dito. Pero ano ba ang mas binibigyan mo ng value sa iyong buhay? Kapag ang iyong mas binibigyan ng value ay para dito sa mundong ito, darating ang time na mababurnout ka na, parang si Marta, ikay abalang-abala sa maraming bagay. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit isa lang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kung gusto mo ng mga bagay na hindi mananakaw, dapat ang bigyan mo ng value ay yung eternal treasure. Hindi yan maaalis sa iyo. Sabihin mo sa iyong katabi, ang eternal treasure, hindi yan makukuha sa iyo. Hindi mananakaw. Yung posisyon, title, nakikipag-agawan sa titulo or whatever, yan, sa mga ganyang mga competition. Pwedeng isang araw, ikaw yung number 1, tapos number 2 ka, tapos ikaw yung number 3, o mamaya number 4, tapos mamaya bukas number 1 ka na uli. Pwedeng may ibang makakuha, okay? Pero yung treasure in heaven, walang makakakuha sa iyo noon. Bakit? Kasi po, yung treasure dito sa mundo,
Pwedeng mag-fade, pwedeng mawala, pwedeng manakaw, pwedeng maubos. Pero yung treasure in heaven is secured. Sabi po doon sa aklat ng Matthew chapter 6 verse 19 and 21. Basahin nga po natin yun. At bigyan natin ng pansin yan. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan ninyo dito sa lupa, kung saan may insekto, kalawang na naninira, at may kawatang nakakapasok upang magnakaw nito. Okay? So verse 20, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto at kalawang na naninira at walang kawatan o yung magnanakaw na makakapasok upang magnakaw. Bantay sarado sa langit. Okay? So verse 21, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Where your treasure is, there your heart also. Now, gusto kong malaman ninyong lahat na hindi po ipinagbabawal ni God na kayo ay mag-save ng pera sa bangko. Hindi po bawal yan. Uy, naku, huwag na tayong mag-save kasi yung pinag-aralan namin ng Sunday, marami daw. Hindi. Ang point dyan ni Lord, dapat tanggap mo sa iyong sarili, dapat tanggap mo. Halimbawa, nag-save ka ng pera sa bangko, dapat ay tanggap mo na yung bangkong yon pwedeng mag-collapse, pwedeng malugi yung bangkong yon. Yung business ay pwedeng humina. Walang permanente. Kaya nga kung meron kang 1 milyon, I suggest, wag lang sa iisang bangko. Sa kalentong bank mo pa i-deposit kasi nanghihinayang ka, malaking interest. 3.5%. Samantalang doon sa isang bangkong sikat, 1% lang. Ay dito na ako sa kalentong bank after 2 months, nawala lahat yung iyong pera. Kaya sabi nga ng Biblia, hatiin mo sa 7, sa 8 ang ari-arian mo dahil hindi mo alam kung ano mangyayari sa mundo. Ibig sabihin, sa mundong ito, dapat tanggap mo na temporary. Kahit pa sabihin na yung bangkong yan ay matatag, pag idiniposito mo na ang pera mo, diyan, at the back of your mind, dapat ay alam mo na anytime, pwedeng magsara iyon. Diba? Hindi naman natin ipinapanalangin. Dapat, ganun lang. Diba? Yung aso mo, pwedeng mamatay. Diba? Na yung binili mo na mahal na aso. Yung iba, nag-invest sa aso, tapos biglang naipit ng tricycle, pati siya gusto na rin magpakamatay din. Ano po ang point dito? Yung bang pagka inisip mo, halimbawa, ang iyong isip, mas valuable yung iyong cellphone na mamahaling cellphone, kunyari iPhone 18, meron na bang iPhone 18? Tapos biglang na-snatch yun. Di ba parang, ang feeling mo sa iyong sarili, dahil nawala na yun, parang, ayoko nang mabuhay! Nawala yung cellphone ko. Ano bang ibig mong sabihin? Yung cellphone nawala, pwede pang makabili ka uli noon. Pero yung buhay mo na nawala, isa lang ang buhay. Di ba sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-alala sa kakainin, sa iinumin, di ba? Dahil higit na mahalaga ang buhay kaysa pagkain. So dapat alam mo kung ano yung valuable at saka yung less valuable. So dapat ay we must give a high value saan? Sa treasure in heaven. Sa spiritual treasure, hindi sa natural treasure. Hindi ko po sinasabing huwag na kayong mag-save. Ang taong matalino, nag-iimpok. Yun po, nag-iimpok ng pera para may magagastos in the future. Nag-iimpok ka para pag mayroong opportunity na kailangan mong gumastos, hindi ka nauutang dahil meron kang savings. That is the purpose of savings. Hindi yung, yes! Hindi na ako magugutom kahit kailan. Hindi ko na kailangan ng mga worship, Diyos, mga church na gayan. Kasi marami naman akong ipon sa bangko. Hindi ko na kailangan mag-pray dahil anytime na meron akong gustong bilhin, mag-withdraw lang ako at marami akong pambili. Yon ang delikado. You are inclined doon sa nakadepende ka sa iyong natural treasure, hindi sa spiritual. Yun yung sinasabi ng Bible. Kawawa ka pag gayon ang iyong
pag-isip, hindi ako naman ay may pensyon. Naku, hindi na ako magtrabaho kasi meron akong matatanggap na malaking pera. Alam niyo, pagka ganun po, tayo po ay nakadepende na saan? Sa material. Hindi na tayo nakadepende sa Diyos. At pag yun inawala, kawawa ka. Pero ang nakadepende sa Diyos, mawala man ang lahat ng meron ka ngayon, kaya niyang palitan ng higit pa. Naalala niyo ba si Job? Ang pinakamayaman tao sa buong daigdig noong kanyang panahon. Try to imagine that. Tinest siya. Akala nga ni Satanas, siya doon nakadepende sa kanyang natural treasure. Nako, sabi niya kay God, pag yang si Job, nawala lahat kung ano yung meron siya, susumpain ka na niya. Pero sinubok talaga siya para magkaalamanan. Pero alam nyo, nawala na't lahat sa kanya. Pero ano ang sabi ni Job? Kung papaano akong isinilang na walang-wala, aalis din ako ditong wala. Si Lord ang nagbigay. Kung ano ang meron ako, siya rin ang may kapangyarihang kumuha. Sabi niya, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. So doon natin makikita that Job valued spiritual treasure more than natural treasure. Dahil nakita ng Diyos na mas valuable kay Job ang heavenly treasure kaysa sa earthly treasure. You know what happened to Job chapter 42 verse 10? And the Lord restore all his wealth. At dinoble pa ng Diyos ang kanyang yaman. Napansin niyo po, mga kapatid, dahil alam ng Lord na mas valuable kay Job ang heavenly treasure. Kaya pagka mas valuable ang sa iyo, ang earthly treasure, may tendency na mapalayo ka sa Diyos. Pag yumaman ka, magiging malayo ka na sa Diyos. Kapag ang valuable sa iyo ay ang earthly treasure, pero pag sa iyo ay mas pinapahalagahan mo ang heavenly treasure, kahit yumaman ka, in love ka pa rin kay Lord. Hindi ka natalikod. Di ba? At yung iyong kayamanan ay ginagamit mo pa nga para maraming mga tao ang mapalapit din sa Diyos. Ito yung pangatlong bagay na makikita natin, mga kapatid, na yun pong kayamanan na spiritual ay walang hanggan po yung value niya. Ang gold, pataas-taas ang value, pero ngayon, bumaba. Minsan bumaba, ganun tumataas, ganun lang yun eh. Itong iPad na ito ay medyo bababa na siguro pagka may bago ng iPad muli. Pero, hindi ko ito ipagpapalit doon sa ibang mga bagong labas na iPad. You know kung bakit? Valuable ito sa akin. Bakit? Kasi doon sa mga naka-install na teaching ko dito, nandito lahat ng revelation sa akin ng Lord. Diba? Nandito lahat ng mensahe na itinuro ko sa inyo, lahat ng mga lesson that I have learned coming from God. Kaya kahit na ito ay sabihin natin maging phase out na at obsolete na, ay valuable pa rin ito kaysa doon sa iyong sa iyong bagong model na cellphone. So ano pong ibig kong sabihin? Nagiging valuable ang isang bagay depende sa kung sino ang gumagamit nito at kung sino ang laman nito sa loob. Kaya, sabihin mo nga sa iyong katabi, you are the most valuable on earth. Bakit? Kasi nasa iyo si God. Tinubos ka ni Jesus. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sisirahin ang buhay mo. Huwag ka magsusuicide. You are a high value to God. So, sabihin mo sa iyong katabi, ikaw ang kayamanan sa langit. Yan, kung yan, akay mo yan. Kung yan, naakay mo kay Lord, ha? Ikaw ang aking treasure in heaven, di ba? Yan, kasi yung kotse mo, yung lupa mo, yung mga ari-arian mo dito, iiwanan naman natin dito sa mundo eh. Pero alam nyo po, ang madadala lamang natin sa langit, yung katabi mo na inakay mo kay Lord.
Wala ka ng ibang madadala doon. Amen? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang tatalikod kay Lord, ha? Yan. Baka ma-abort yung aking kayamanan sa langit. Okay, so yun ang number 1. How to set our mind on the things above. You must give a high value to to eternal treasure rather than or more than earthly treasure. Ngayon, paano ba ako, pastor, makapag-iimpok ng kayamanan sa langit? Kung sa bangko, kung wala ho kayong, hindi kayo nagbukas ng account, hindi kayo makakapag-deposit. So, dapat ay mag-register ka muna at mag-open ng account. Nung ikaw tumanggap kay Jesus as your Lord and personal Savior, automatic, ikaw ay merong account sa langit. Kapag ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nag-aakay ng kaluluwa, ikaw ay tumutulong sa gawain, kapag ikaw ay nagbibigay sa gawain ng Panginoon, you are putting up treasure in heaven. Ikaw ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Kapag ikaw ay gumagawa ng mabuti, tumutulong sa gawain ng Lord, sa mga gawain niya para lumawak ang kanyang kaharian, na hindi mo na ipinamamalita sa inyong barangay yung mga ginawa mong kabutihan, ikaw ay nag-iimpok ng kayamanan sa langit. Pero kung gumagawa ka naman ng kabutihan at gusto mo laging i-promote sa madlang people at ipaalam sa buong mundo, you are not putting a treasure in heaven. Kahit pa sabihin nating pagtulong sa gawain, papatayo ka ng mga daan tulay tapos mas malaki pa yung picture kaysa doon sa tulay na yung ipinagawa. Tumulong ka pero iba pala yung iyong layunin. Hindi ho gayon ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit. Maaaring yung ginagawa ninyo, walang nakakakita, hindi kayo napapalakpakan, hindi nako-congratulate, hindi alam ng pastor, pero nakikita ng Diyos yung inyong ginagawang pagtulong. I am telling you, counted sa langit po yun. Amen? Counted yun. Valid yun. Yung inyong ginawang kabutihan. Maaaring hindi napansin ng iba. Dahil hindi kayo nakatayo dito sa stage. Pero yung mga gawain, araw-araw, pinag-pray mo, na Lord, sana po ay pagpalain mo yung mga humahayo, ingatan mo sila, magbukas kayo ng pintuan para lumakong gawain. Walang nakakaalam nun, pero lagi mo palang iniluluhod, iniiyak kay Lord. Ibig sabihin, you are also putting up treasure in heaven. May ginagawa ka sa kaharian ng Diyos. Amen? Now, ang pangalawa po ay make God's kingdom as your highest priority. Make God's kingdom your highest priority. Kapag sinabi po natin mga kapatid na priority, ito po yung mga bagay na ito ay bagay na binibigyan mo ng halaga na higit kaysa iba. What is your life's priority or what is your priority in life? How's your priority? Kumusta po ba ang inyong priority o kumusta ba ang inyong binibigyan o pinag-uukulan ng panahon? Dapat po kasi, mga kapatid, ay ang buhay natin should be in a right order. So, dapat po ay tama yung priority natin. Kasi kung mali ang priority natin sa buhay, ang buhay natin ay wala sa order o wala sa tamang direksyon o wala sa hulog. Sabi nga nila. Parang ganito yan eh. Sa isang madaling pagtingin, dapat po ay ang una nating priority ay ang Diyos dapat. So, our first priority ay si God. Sunod ay ang ating family. Sino dito ang may pamilya pa? Yan. Si God. Tapos, our next priority ay pamilya. Tapos, kung kayo po ay halimbawa ay working, priority po ninyo, your third priority is your work or your job. Kung ikaw naman ay estudyante, your third priority is your studies. Paano kung halimbawa jowa, ay mali na ang iyong priority. Dahil una, si God, tapos pamilya, tapos sunod ay yung pag-aaral mo. So at ang pang-apat is your ministry in the Lord or ministry in the church. O ito yung mga paghayo-hayo, ganyan. And then last thing, yung
yung pleasure. Siyempre, kailangan mo din namang mamasyal sa mall, lumanghap ng hangin diyan sa bunuan, di ba? Pumunta rin naman sa beach, ano ba naman yan? Tao pa rin naman. Ngayon, dapat alam mo kung saan sila ilalagay. Gets nyo po? Yan. Kaya lang, pag halimbawa, baligtadin ko, gawin kong nasa itaas ang pleasure. Yun lagi yung pleasure. Ano ang mangyayari sa iyo? Magulo na ang iyong buhay. Siyempre, pag nauna ang pleasure, magastos yan. Di ba? Laging pleasure eh. Ubusan niya ng pera. Pagka-pleasure, mali na ang iyong priority. Barkada, ay, inuman yan. Ako, laging ano yan, lakwatsahan yan, gastusan yan. Kaya ang mangyari, magiging mahirap ka kasi ang inuuna mo lagi, pleasure. Ang tamang priority, ganyan, si God. Ang iyong pamilya, ang iyong trabaho, pag-aaral mo, ang iyong paglilingkod sa Diyos, at saka pa yung pleasure. Now, marami pong nalilito doon sa God, at saka yung nagse-serve siya sa church o yung humahay sa ministry. Magkaiba po iyon. Ito yung pag sinabing priority mo sa God, pagising mo sa baga, nagdi-devotion ka ba? Ikaw ba'y nagwo-worship kay Lord? Umaawit ka ba sa Kanya? Nagdadasal ka? Kinukumusta mo ba si Lord? Kung okay ka pa, okay pa siya, okay siya, Lord, laging okay. Ikaw. Yun po yun, yung ikaw ba may devotion palagi o maaaring ikay kasipag sa church, pero hindi ka na naman nagdadasal, hindi ka nagbabasa ng Bible, you are not prioritizing Him. Magkaiba po yun. Hindi ako na may laging nahayo. Hindi ibig sabihin lagi kang nahayo, inuuna mo na si God. Tanong, nagde-devotion ka ba? Nagpe-pray ka ba? Baka naman kayo may kinahayo eh. Ayaw mo lang mapaglinis sa bahay. Di ba? Ako naman masipag kay Lord kasi sabi, seek ye first the kingdom of God. Kaya inuuna ko nga si God eh. Kaya lamang hindi ka nakagagawa ng assignment. Hindi ka na nakapagagawa ng project, tapos nung mag-exam, bagsak ka. Lord, ba't gano'n? Inuna naman, mali ang iyong priority. Dahil ang nauna sa iyo, ministry. Lagi kang nasa practice naman. Ministry, ito ang inuna mo. Nakuha niyo po ibig sabihin? Dapat ito ang tamang priority para ang buhay ninyo hindi gumulo. Sino? Si God. Dapat pagkagising mo sa umaga, mag-worship ka, magpasalamat ka kay Lord dahil buhay ka pa. Di ba? Pangalawa, ang iyong pamilya, hindi barkada, hindi pleasure. Bakit? Iiwanan ka ng kaibigan mo, iiwanan ka ng barkada mo, ng lahat ng kung sino man. Pero yung pamilya mo, pag may sakit ka, yan ang unang-unang dadamay sa iyo. Kaya dapat priority mo yan, pangalawang priority. At ang iyong pag-aaral o trabaho. So, okay na po, tayo, alam na po ninyo, para hindi gumulo ang buhay, dapat ay nasa tamang order. Pag si Lord ang yung priority, kasunod na aayos na lahat ito. Magiging maayos na parang buhok na sinukulay at damit na kusot na pinlantya. Ganyan. Sabi po sa Matthew 6:31 and 33, ano bang sabi diyan? Kahit huwag kayong mag-alala, magsasabi na ano ang kakainin namin, ano ang iinumin namin, o ang susuotin namin. Ito ang bagay na pinagsisikapan ng mga hintil. Ano ba yung hintil? Parang inutil, parang katunog lang. Kasi may dalawang tao kasi noon na magkaibang grupo, yung mga Hudyo at saka hintil. Yung Hudyo daw, yun yung believer na nananampalataya kay God. Yung Gentile, yung mga hindi nananampalataya kay God. Ganun yun. So, Gentile are people who do not believe God. Yun ang ibig sabihin. At unbeliever. Sabihin natin pag Gentile, unbeliever. At ang pinagtutuunan daw po ng isip ng tao na wala kay Kristo ay puro lang kayamanan lang sa mundo, puro lakwatsa, puro mga pleasure, yun lang. Hindi sila nag-iisip patungkol sa bagay sa Diyos. Pagka patungkol sa Diyos, kabubuhan lang yun para sa kanila. At saka walang kwenta, at saka boring, ganon. So wala silang iniisip patungkol sa bagay kay God. Basta, pagkikita ba ako dyan? Yun lagi, pagkakakitaan lang ang iniisip. Pagkakapirahan, may mapapala, may mahihita ba? May makakain ba dyan? Wala pala. Ba't ako pupunta dyan sa Bible na ganyan? So, ibig sabihin, mas tina-priority nila lang yung makalupa na mga bagay. Sabi nga ng Lord, man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. So, sabi doon, ito ang mga bagay na pinagsisikapan ng mga hintil. Pero alam daw po ng Diyos kung anong ating
Kailangan. So, ibig sabihin ganito, kapag pinrioritize mo pala ang kingdom ni Lord, hindi ka magkukulang sa iyong mga kailangan. Sabihin mo sa iyong katabi, yan ang una na dapat mong tandaan. Kapag pinrioritize mo si God, sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka magkukulang sa lahat ng kailangan. Yan ang tandaan mo. So, ano po? Make God's kingdom your highest priority. Kapag sinabi mo priority, ay binibigyan mo ng siya yung ginagawa mong una. Inuuna mo siya bago ang ibang mga bagay. At kapag pinrioritize mo si God, kasi ito po yun pong salitang kingdom ay nabahagi sa dalawang salita. Ano yung word na yon? King at saka yung word na dom. Kingdom. Yung king, ibig sabihin siya yung namumuno. Yung dom, coming from the word dominion, it means ito yung place na nasasakupan ng king. Marami pong Kristiyano, sila ay busy sa dome, sa kaharian, doon sa place, sa ministry, sa iba-ibang mga bagay, sa paghayo, wala namang problema doon. Pero nakalimutan na nila ang devotion. Nakalimutan nila ang kausapin ang hari. Hindi nila alam, mas mahalaga ang hari kaysa kanyang kaharian. Nakukuha po ba ninyo? Ang hari ang may control at may kapangyarihan sa kanyang kaharian. Kaya sabi, seek ye first yung kingdom. Mauna dapat doon yung word na king. Hindi naman dom king. Kundi kingdom. Sinong mauna? Hindi yung king. At sino ang ating king? Si God. So kapag inuna mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, ano ang sabi ng Biblia? Lahat daw ng iyong kailangan ay ipagkakaloob ng Panginoon. Diba? Yung may kasabihan tayo, seek ye first the kingdom of God. Alam nyo, sabi sa Bible, doon po sa aklat ng Psalms 34 verse 10. Basahin nga natin ang sinabi ng Psalms 34 verse 10. Sabi doon ay, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Those who seek the Lord will lack no good thing. Bakit sinabi ng Bible na yung lions, young lions, symbol of strength, symbol of power, pero kinukulang sa pagkain? Hindi ibig sabihin, yung kumpanyang ito ay napakatatag. Parang yung dating giant media, di ba? Parang kung titingnan mo yung napakalakas, very strong. Ang lakas ng influence. Pero dumating yung time, humina din, nawala din, hanggang nagsara. Ang lion is a symbol of strength and power. Ang lion ay king of the jungle. Sabi nga nila, yan ang pinakamalakas. Pero hindi pala nadadala lahat sa malakas. Hindi dahil malakas ka, kaya napoprovide ang iyong pangailangan sa araw-araw. Hindi dahil magaling ka, matalino ka, graduate ka, nakatapos ka, marami kang degree holder ka. Ang totoo niyan, kaya nagkakameron ka kung ano yung meron ka ngayon, yan ay dahil sa tulong ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa lakas mo. Hindi dahil magaling ka. Sabihin mo nga sa iyong katabi, biyaya lang to ni Lord. Kaya sabi ng Bible, those who seek God will lack no good thing. Kaya pag ikaw pala ay lagi mong sinisik si God sa iyong buhay before anything else, okay, pwede bang hindi mo na ako attend ngayon sa church kasi marami akong trabaho, tsaka marami akong dapat tapusin, tsaka marami akong labada, tsaka kaya unahin mo ang paglalaba at lahat ng labahin ay idadagdag sa iyo ng Diyos. Sabi, unahin mo ang Panginoon at lahat ng kailangan mo ay idadagdag. Unahin mo ang paglalaba lagi at lahat ng labahin, itatambak sa iyo ni Lord. So, sino dito gusto niyang tambakan ng blessing? Sabihin mo, ang isik mo lagi ay si God. Okay? Hanapin mo siya. At mapapansin nyo, pag nagsik ka kay God, papabilisin ng Panginoon. Mapapansin nyo, bakit bumibilis yung aking trabaho? Bakit gumagaan? Parehas din lang naman. Wala namang pinagbago. Pero ang totoo nun, tinutulungan ka ng Lord at binibigyan ka ng kalakasan para mabuhat mo yung pasanin mo sa araw-araw. Amen?
Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, i-prioritize natin si Lord. Kapag ang Panginoon ang iyong priority, ipaprioritize din ng Lord ikaw bilang kanyang anak. Naniniwala kayo? Kapag priority mo si God bilang kanyang anak, ikaw ay kanyang magiging priority din. Nakita ko po yan doon sa Mark chapter 7 verse 27. Ang konteksto niyang kwentong yan, merong Gentile woman na lumapit kay Jesus. Pag sinabing Gentile, hindi ka pamilya ba? Hindi kasali sa pamilya. Dahil ang pamilya lang, yung mga Hudyo lang. Lumapit sa Panginoon at nag-aas ng help kasi ang kanyang anak ay sinapian ng masamang espiritu. Ayaw siyang pansinin ni Jesus. Alam nyo, yung taong yun ay sinabihan ng ating Panginoong Jesus na hindi dapat kunin ang alin? Ang pagkain ng mga anak para ibigay sa aso. Sino dito yung pag nagluto ng pagkain ni nauuna pa yung mga aso bago yung mga anak niya? Walang ganon, di ba? O meron pa yata. Kami, pastor, sa Jollibee. Yan. Tinitake out naman yung aso. Hindi. Lahat tayo, di ba? Minsan pa nga, kayo na lang muna ang mauna. Akin na lang ang tira. Inuuna mo yung mga anak mo muna, sila muna ang kumakain eh. O inuuna mo yung kapitbahay muna ang kumain din bago ang iyong anak. Sa isang normal na tahanan, di ba? Priority mo, magulang ka, ang priority mo na busugin ay iyong mga anak. Now, ano po ang point diyan? Kung priority mo ang Diyos, sa buhay mo ang Panginoon, ipapriority ka din ng Lord bilang kanyang anak. Ibig sabihin, maraming nagre-request kay Lord. Pero ang priority ng Diyos na pakinggan ang request ay yung mga inuuna din siya. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, priority mo ba si Lord? Bakit ganun? Ako naman nahingi din kay Lord dahil pag nag-ask daw, you will receive. Pero bakit yung iba, ang bilis nilang tugon agad si Lord? Sa kanila, pag nag-pray, ba't ako? Para ngayon, wala pa. The question is this, priority mo ba si Lord? Baka sila, priority nila si Lord. Kaya sila, pag humingi kay Lord, sila yung priority din na tugunin. Alam nyo po, mga kapatid, kapag pinrioritize mo si Lord sa iyong buhay, ikaw ang uunahin ng Panginoon. Amen? Yung request mo ang uunahin ng Lord. Sabi, hindi po pwedeng kunin ang tinapay ng mga anak. Dapat busugin muna. Di ba sabi ng ating Panginoon, kailangan na ang mga anak muna ang pakainin. So, anong ibig sabihin yan? Priority niya ang kanyang mga anak. Tanungin mo yung katabi, anak ka ba naman ni Lord? Baka naman nahingi ka lang, nahingi. Alam niyo po ba mga kapatid, lahat daw ng tao mahal ng Lord. Pinapapatak ng Diyos ang ulan saan? Sa masasama at sa mabubuti. Ibig sabihin, pagdating sa pagpapalanghap ng hangin, binibigyan ng Diyos lahat, kahit makasalanan, nag-church man o hindi, pinasisikat ng Lord ng araw. Pero, pagdating na sa hingian, requestan, ang priority ng Lord, yung kanyang mga totoong mga anak. At sino ang mga anak ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, sa John chapter 1 verse 12, ang tumanggap kay Jesus bilang Panginoon ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya dahil ikaw ay anak ng Diyos, priority ni Lord na pakinggan ang iyong pagpipray. Yes. So, ngayon mga kapatid, yun yung pangalawang bagay na dapat nating malaman. Una, how to set our mind on the things above, value spiritual treasure more than earthly treasure. Pangalawa, make God's kingdom your highest priority. Baka naman niya mas importante pa sa iyo ang mga bagay dito sa mundo, pero pagdating sa Panginoon ay wala kang panahon, wala kang oras. Pagdating sa inuman, talagang kayo nangungunang-una.
Sa sugalan na ikaw ang unang-unang nagtatawag. Pagdating naman sa Panginoon at tinawag ka, ay, titingnan, siguro sa banda-banda riyan, sa kana, siguro bukas, ibig sabihin, hindi mo priority si Lord. Okay? Pang tatlo. Ano yung pangatlong bagay na dapat natin maintindihan? Live for eternal things, not temporary things. Mabuhay ka at mamuhay ka para sa mga bagay na pangwalang hanggan, hindi doon sa mga pang-temporaring mga bagay. Marami po na masyado silang gumagastos, nagbubuhos ng panahon, oras, pera, salapi, talino, energy sa mga bagay na temporary lamang. Napansin niyo po ba na yung iba po ay nakikipag-away pa, handang makipagkagalit, nakikipag-away sa kamag-anak dahil lang sa kaperanggot o kaprasong lupa. Sa eleksyon, sa botohan, magkaiba ng presidente na iboboto hanggang ngayon. Dahil magkaiba ang presidente hanggang ngayon, hindi pa nag-iimikan. May totoo po ito. Yung iba po, umalis pa po sa church kasi yung isang kasistiran, kabraderan, iba doon sa gusto niyang maging presidente. Kaya umalis sa church. This is a real story. Magkamag-anak, nag-away, tapos nagkagalit na sila. Hindi na hanggang ngayon, hindi pa rin magkasundo. Bakit ganon? Sabihin mo sa iyong katabi, mabuhay tayo para sa walang hanggan, hindi para sa mga temporary. After 6 years, wala na ang presidente. Pero huwag mong ipagpapalit. Alam niyo po yung love. Ang isang taong namumuhay sa eternity, mas gusto niyang maraming kasundo kaysa maraming kagalit. If you want to live on earth, yung mas marami kang kaaway, marami kang kagalit. Yes, kasi aawayin mo kasi gusto mo makuha lahat ng title, lahat ng position, gusto mong ikaw ay maging sikat, di ba? Magbabayad ka ng mahal. Yung iba nga, nagpapapatay pa ng tao. Makuha lang isang title, makuha lang ang position. Papatay ka ng tao dahil lamang sa gusto mong makuha yung promotion. Kapatid, those things are temporary. Ibig sabihin, pag gayon ng tao, nabubuhay ka lamang sa mga bagay na pagdating din naman ng araw ay mawawala din. Sikat ka lang ngayon. Pero pag tumanda ka na, hindi ka na sikat kasi may iba ng taong magiging sikat at magiging kilala. Temporary. Ano dapat po tayo? We must live for eternal things. Ang namumuhay for eternal things. Those who are living for eternal things, ganito. Mas gusto niyang maraming makasundo habang siya nabubuhay. Mas gusto niyang maraming mga taong makatulong sa iba. Kung gusto mo na makakuha marami kang kaaway, hindi ka namumuhay for eternity. Sabi ng Bible, sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 15 verse 19. Basahin nga natin, sabay-sabay. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo na ang pinakakawawang tao. Kawawa ka naman. Makikipagpatayan ka dahil sa title and position, makikipag-away ka. Pati sa iyong mga kamag-anak, sisirain mo yung relasyon mo sa iyong mga mahal sa buhay, kamag-anak, dahil lamang sa isang yaman, na yun namang yamang yun, po pwede ding mawala. You are living in temporary matter, in temporary things, not in eternal things. Sabi ng Biblia, set your mind on the things above. Alam niyo po si Solomon, siya na ang pinakamayamang taong nabuhay noong kanyang panahon. Pinakatanyag. Lahat na ng yaman, nasa kanya na. Pero alam niyo ang sabi niya? Sabi niya Ecclesiastes 1 verse 1-2. Vanity. All things are vanity. Sabi niya, meaningless, useless ang lahat
Kahit ikaw na ang maging pinakamayaman, sa number 1 kang pinakamayaman sa buong mundo, ikaw na ang pinakasikat sa lahat, ikaw ang pinakakilala, kahit sa ang sulok mundo ay kilala ka. Pero dito lang yun sa mundo. Pagdating kaya sa langit, kilala ka kaya ni Lord? Lord, ako po'y sikat sa lupa. Marami pong nagla-like sa aking mga posts at saka marami akong followers. Pero kung wala ka namang ginawa sa kaharian ng Diyos, wala ka naman taong naabot, wala ka naman tao na tinulungan, wala man tao ikaw na in-encourage, wala ka man lamang taong nailigtas. Sabi ng Panginoon, sino ka? Hindi kita kilala. Alam niyo kung sino lang ang kilala ng Diyos sa langit? Yung kilala lang ng Diyos sa langit, una, yung tumanggap kay Jesus as your Lord, as Lord personal Savior. Pangalawa, yung mga taong mayroong communication sa Kanya. Yung mga ginagamit para sa Kanyang kaharian. Yung mga hindi ka kilala eh. So, ibig sabihin mga kapatid, yung relationship natin kay Lord, yan ang dapat nating ayusin. Sapagkat yan po, mga kapatid, ay pangwalang hanggan. Yung ating relationship kay God, yan po ay eternal, for eternity. Eh, paano, Pastor? Eh, bago ko nakilala si Lord, sikat na talaga ako. Di ba? At saka, bago ko nakakilala si Lord, marami na talaga akong mga followers. At saka, ako talaga eh, may impluensya at may yaman. Eh, anong gagawin ko? Tatapong ko na lang. Sayang naman yung pinagpaguran. Alam niyo po, may sinabi ang Bible about that. Sabi ng Lucas, chapter 16, verse 9. Basahin natin. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang inyong kayamanan o gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti. Huwag niyong lahat ibigay sa demonyo. Ay, yung computer, yung mga internet, sa demonyo yan. Kaya huwag mong ibigay sa yung AI. Naku, huwag yan. Sa Antichrist. Sabi ng Bible, sabi ni Jesus, gamitin ninyo, alin? Ang kayamanan ng mundong ito para saan? Sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tatanggapin naman kayo sa tahanang walang hanggan. So, ibig sabihin, si Jesus mismo yung sabi na may possibility mauubos yan. Kung maubos man yan, kapatid, meron ka namang yaman doon sa langit. May tatanggap sa iyo sa langit. Anong ibig kong sabihin? Kung may sasakyan ka, di ba, kung may bahay ka, anong gagawin mo ngayon? Ay, nako, dapat daw for eternity. Kaya ayoko na ng bahay, ayoko na yan. Hindi gayon ang tinuturo ni Jesus. Kung may sasakyan ka, di gamitin mo yung sasakyan para mabigyan ng kapurihan ang Diyos. Kung may lupa ka, di gamitin mo yung iyong lupa para mabigyan mo ng kapurihan ang Diyos. Kung may bahay ka, gamitin mo yung iyong bahay para mailapit ang mga tao sa Panginoon. Yun yung sabi ng Panginoon, gamitin mo ang yaman ng mundong ito. Mawala man yan, may tatanggap sa iyo sa kaharian ng langit. Huwag kayo pumasok sa aming bahay, maalibok, alikabok, gusto ko sa bahay namin, walang tao, makintab lagi ang floor at walang pumapasok na alikabok kahit anong lamok. Ayoko sa bahay namin pumasok ang mga tao. Pero alam nyo po, tanggapin man o hindi, darating ang panahon, kahit gaano pa kakintab ang sahig, gaano kagandang yung bahay, shining pa yan darating araw, maluluma din yan. Naniniwala kayo? Gaano man kakintab ang iyong sasakyan, gaano man kalamig ang aircon, darating ang araw, magdi-depreciate yan. Anong gusto mo? Ma-depreciate yung bahay mo, ma-depreciate yung sasakyan mo nang wala lang? Wala kang namang napala. Mas maganda na, maluma man yung bahay ko, at least, marami akong mga tao na naturuan at nadala kay Lord. Inaluma man yung sasakyan, kung nagasgas man yung aking sasakyan, o naano man yung pintura, pero meron naman akong mga tao na dadala kay Lord na ilapit sa Panginoon. I am telling you, kapatid, you are living for eternity. Hindi sa temporary. Yung iba po, nagagalit sila. Ay, nako,
Mga amoy pawis kayo, bawal kayong pumasok sa aking sasakyan. Ganun. Ay nako, mga dudumi ang inyong kuko, bawal kayong umupo dito sa aming sopa. Madudumihan, di ba? Ganun. You are living on temporary. Sabi, ay, okay lang yung madumihan. Yan mo, magpo-provide si Lord ng panglaba. Ganun yun, di ba? Yung magasgas at si Lord ang magpo-provide ng pampakintab. Ganun kang mag-isip if you are living for eternity. Si Lord ang magpo-provide. Di ba? Ganun kang mag-isip if you are living for eternity. Pag tumulong ka, ay marami pang ibibigay si Lord. Di ba? Kaya, alam mo, nagtutulong ka, nagbibigay ka sa church, nagbibigay ka ng mga donation. Sa mga taong namumuhay, para lang sa mundong ito, naku, paano na ako? Wala na kami. Kasi nagbigay ako ng offering, wala na kami. Sa mga taong namumuhay, for eternity, God will provide. Mas madami pa diyan. Bakit? Ang isip mo, nasa Diyos. Diba? Ang isip ng mga tao, those who are living in eternity, ang isip nila sa Diyos. Wala doon sa kung ano yung hawak nila. Marami pang ibibigay si Lord. Kung may nagsarang pinagtatrabahon, magbubukas si Lord ng panibago. Ang iyong isip nasa langit. Ang langit hindi nauubusan. You are tapping into the heaven's treasure. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, do something for the glory of God. So, dapat natin gawin, we must live for the Lord, not for ourselves. Mamuhay tayo para kay Lord, hindi para sa ating sarili. Sinabi ng Bible yan? Yes. Sa 2 Corinthians 5:15, ang sabi, namatay siya para sa lahat. Upang ang mga nabubuhay daw po ngayon, huwag nang mabuhay para saan? Sarili. Kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay. Ganito po yan. Kung ang inyong bahay, ang inyong sasakyan, ipinagamit ninyo at naluma dahil ginagamit sa gawain ng Panginoon, sabihin ninyo, papalitan ng Diyos. Amen. Si Lord ang magpapalit. Naalala niyo po ba nung ipinagamit ni Peter ang kanyang bangka kay Lord? Di ba si Lord ay nanghiram ng bangka? Nabasa niyo ba sa Bible yon? Lucas chapter 5. Si Jesus ay mangangaral. Kailangan niya ng stage. Nagagamitin. Yung bangka ni Pedro. Actually, si Pedro lang ba ang may bangka? Hindi. Marami pang may bangka noon. Pero, natipuhan na gamitin ni Lord yung bangka ni Pedro. Sabi ba ni Pedro, ay wag na ito, bagong pintura. Ito na itong bangkang ito. Ay, hindi pwedeng magasgasan. Pero ginamit ni Jesus. Alam nyo, pagkatapos gamitin ni Jesus yung bangka, sabi ni Lord, sige, pumalaot ka Pedro at ikaw ay manghuli ng isda. Alam nyo, dahil si Pedro, ipinahiram niya, pinagamit niya kay Jesus sa gawain ng Panginoon. Grabe! Nung araw na yon, pagkatapos niyang ipagamit yung kanyang bangka kay Lord, nakahuli ng sobrang daming isda. Sa tanang buhay niya, hindi pa siya nakakaranas ng ganon. Sa buong buhay niya ng panghuhuli ng isda. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, pupunuin ng Diyos ng maraming blessing ang iyong bahay, ang iyong sasakyan, ang iyong ari-arian kapag pinagamit mo yan kay Lord. Dapat tama yung layunin mo. Sige nga, para ako dumami ang pera, at saka para dumami ang kayaman. Sige nga. Ginawa mo namang pampaswerte. Hindi naman ganun, di ba? Dapat tama ang layunin mo ng iyong puso para ang mga tao ay mailapit kay Lord. And then bahala na si Lord. Okay? Mag-provide sa kung ano yung gusto niyang gawin sa iyo. Okay? So, aside from that, kailangan natin mga kapatid na gamitin ang ating talent, ang ating buhay, ang ating sarili para maparangalan at mabigyan ng kaluwalhatian ng Diyos. So, ano ba ang sabi ng Bible? Sa aklat ng 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat binili niya kayo sa isang halaga. Okay, sa malaking halaga yan. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. While you are alive or still here,
Dapat yung katawan mo, ginagamit mo, hindi sa paggawa ng kalokohan, kundi sa paggawa ng mabuti at sa pagdadala ng karangalan sa Diyos. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, let us set our minds on the things above. So before I end, nakita ko sa Bible yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:18. Basahin natin. Sabi niya, kaya hindi nakatuon ang aming mata sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Okay? Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang. Ngunit, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ito ay tumutukoy sa kaharian ng Diyos. Ito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan na kanyang ipinagkaloob doon sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ito ay tumutukoy sa presence ng Lord, na sabi ay hindi kailanman ito nawawala at natatapos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung gusto mong maging panatag ang buhay mo, gusto mong ikaw ay makalaya sa kabalisahan at sa mga pag-aalala sa buhay, at kung gusto mong makaranas ng tunay na tagumpay na nagbubuhat sa Panginoon, set your mind on the things above. So let us pray. Father, thank you so much. I believe today, Ikaw, Panginoon, ay nangusap sa buhay ng bawat sa amin. Itinuro mo sa amin kung ano ang dapat naming higit na pagtuunan ng pansin sa buhay na ito. Lord, I pray right now na tulungan niyo po kami na maging maitama namin yung priority namin sa aming buhay. Lord, ngayon ay mabubuhay kami hindi na para lamang sa sarili namin, kundi mabubuhay kami para sa iyo. Mabubuhay kami para sa iyong kaluwalhatian. At gagamitin namin, Panginoon, yung mga gift and talents na ibinigay mo sa amin para mag-glorify ka, para makatulong sa aming kapwa, at para ma-fulfill, O God, yung calling mo sa buhay namin, para matupad yung purpose mo sa aming buhay. Lord, I pray na walang masasayang na mga bagay na ipinagkaloob sa iyong mga anak. Lahat ito ay magamit para sa ikakarangal ng iyong pangalan. Thank you so much, Lord. We love you, Lord. We give you honor. We give you thanks. Bless your people today. Yung mga taong nanghihina, yung mga taong nalulupaypay, yung mga taong nababalisa, na ngayon ay nandirito, may mga alalahanin, Lord, embrace them. Tulungan niyo po sila. God, I pray, help us, O God, to fix our focus. Help us to fix our priority and focus, Lord. Sa oras na ito, sinusurrender namin ang aming buhay sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makalakad kami sa tamang direksyon. At Lord, hayaan mong makapokus lamang kami sa kung ano, Panginoon, O Lord, ang dapat namin pagtuunan ng pansin at ng aming isip. Pwede bang ilagay po natin ating kamay sa ating puso, mag-pray po tayo, sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mensahe na nagtuturo sa akin kung saan ako dapat mag-focus. Tulungan niyo po ako, Panginoon, na maituon ko ang aking pansin sa mga bagay na makalangit at hindi sa mga bagay na makapagpapalayo sa akin sa iyong presensya. Patawarin niyo po ako, Panginoon, kung minsan ako po ay nadidifocus. Ang aking pong atensyon ay nalalayo sa inyo. Pero sa oras na ito, hinihiling ko po ang inyong tulong na maifocus ko ang aking isip sa mga bagay na makalangit. Inaanyayahan kitang maghari sa puso ko bilang aking tagapagligtas. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako lang mag-pray. Lord, bless your people. Bless every parents who are present today. Bless every young people who are present today. Bless niyo po, Panginoon, ang mga kapatid na nandirito ngayon na kadalo sila. Buksan mo ang langit para sa kanila. Bigyan mo sila ng kapayapaan, katatagan at kalakasan ng loob
panibagong sigla para bukas, pagpasok nila sa school, pagpasok nila sa trabaho, pag nagnegosyo muli bukas, Lord, may panibagong lakas sila na galing sa inyo. Hayaan mo, Panginoon, dahil sa mensahe na kanilang napakinggan ngayon, inspired na silang magtrabaho. Sila'y nagtatrabaho hindi para sa sarili nila. Nagtatrabaho sila for the glory of God. Yung mga nag-aaral, excited silang mag-aral. Hindi lang sila basta pumapasok, kundi nag-aaral sila for the glory of God. Yung mga nagninegosyo, hindi lang sila basta nagninegosyo, kundi sila'y nagninegosyo para mabigyan ng kaluwalhatian ang Diyos. Maraming salamat po. Makita ka sa mga buhay namin sa araw-araw. In Jesus' name, amen and amen.